Among the Agusanon of Sitio Panabuan, we met with Remy Reyes, known all over the marshlands as a powerful baylan. A quiet, soft-spoken man, he shared his own views on the responsibility of being a baylan. Maayo? Sa ako lang experience na ako isip babaylan, dili sa ingon nga sa pagkatao nako nga babaylan, kung dili kung unsay maayo nga pagbuhat di sa ato ang kinayahan, diha ko nagsugod. Kung unsa nimo pag-amping nimo sa lugar o labi na sa mga tao o pagrespeto, labi na sa mga mali nga mga pamaagi, mutong akong giampingan, isubay na ako ang maayo nga mga tumong sa akong lolo. Nga ingon, bisan walay grado, importante ang kamaayo. Wala ko nagdahom nga mahimo kong babaylan, kaysa ingon sa kasaysayan, sa history sa babaylan, bisan si kinsa pa nga tao, pwede duulan og baylan kung maayo ang imuhang kasing-kasing. Kung mali ang imong kasing-kasing, dili ka kabalo mo dala sa imong sa isig ka tao, unang dili mo duol ang baylan. Maunay aisip sa ako ang pagkakaron nga ingon nga babaylan. Tanan-tanan tao pwede mahimong babaylan kung maayo ang imuhang kabubuton sa imong isig ka tao. Baylan Remy's guide and source of power is a spirit of his grandfather, who possesses him during healing ceremonies. In front of a makeshift altar lit by 3 candles, with gifts of eggs, food, and soda, Remy conducted a healing ceremony using the smoke from a lit cigarette. Sa akong nabalhan, kung gusto jud ka nga naa ang mga spirit sa imuhang lawas, mismo lang sa imuha lang paggikan sa imong balay, muampo na kadaan manguros. Ginoo, hatagi ko sa ako ang pagbiyahe nga walay mga disgrasya. Dili nako mabalhan ang tanan. Kay sa akong nabalhan sa akong pagkatao, murag nawala ang original nako nga pagkatao.